bumabagsak ang inyong lingkod sapagkat pabalita ko mamaya bakit ako masaya. Pero gusto ko munang patiin ko kayo. Alam naman ninyo, lagi akong nakangiti. Kaya nadadagdagan na ang aking buhay na 8% kung abot ako ng 100 years old, madadagdagan ng 8%, so magiging 108. Sipin ninyo, kaya ang payo ko sa inyo lagi, bubulaga sa inyo ng umaga, nakangiti at tumatawa. Ayan, para 8% na idadagdag sa ating buhay. Ewan ko kay Jules Ragas kung nakangiti siyang nagising. Malalaman natin mamaya kung siya nakangiti. Mga Kapilipino, aking chinek ay 63 countries. Ito po ay ibinabalita ko sa tuwing magbubukas ang ating programa para at least alam pa po natin kung saan natutungo yung ating mga pinag-uusapan. 63 countries ang mga OFWs o mga Pilipino o hindi Pilipino na nanonood sa atin. Hindi ko sinasabi na buong country. Sa halip ay kung nasaan siguro ang mga OFWs sa 63 countries, at least 63 bansa ang nanonood sa atin ngayon. Kaya isa lang ang nanonood o 1,000 nanonood o 1,000,000 nanonood, mga Kapilipino, 63 countries. Ang pwede ko may pagmalaki ay 63 bansa ang sumusubaybay at nanonood sa atin sa pagkakataong ito. Samantala, sa kabilang panig, sa YouTube, chinek ko kanina, 99 countries. Sa araw na ito, ang nakalista sa analytics na YouTube, ito ay analytics, hindi po ito pangarap ni Calpito, kundi ito ay binabase ko sa dokumento. Base sa analytics ng YouTube, sa araw na ito ay 99 countries ang pinanggalingan ng nanood. Ito, liliwanagin ko. Pinanggalingan ng nanood at nanonood sa YouTube na ating ipinupost o inilalagay na inyong mga interviews, mga episodes, at yung mga programa nating mga nakaraan o anuman yung mga video na inilagay ng inyong lingkod sa YouTube channel ng Utusa 143 o ng Manny Calpito Show. 99 na bansa. Wow! Nawagalak kasi ako dahil, siyempre, saan kayo makakuha ng 99 countries? Saan kayo makakuha ng 63 countries? Mga Kapilipino, nung ako ay nagpo-programa, wala makatalo. Sa totoo lang, walang makatalo sa rating ng aking programa noong DCRH Operation Dulong. Pero, ang nanonood noon, ipagpalagay natin, 1,000,000, pero sa Pilipinas lamang. Pero ngayon, mga Kapilipino, ay 63 countries. Isipin niyo yan. Ha? Kahit isa lang nanonood? Kaya nagagalak ako, mga Kapilipino. At ngayon, ito ang kanila pinanonood galing sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Wala iba kundi ang aking kaagaw sa pagandahan lalaki. Numero 1 itong kaagaw ko sa pagandahan lalaki. Si Jules M. Ragas, ang ating anchorman ng Utusa.tv Public Service with Jules M. Ragas. Come in, Jules! Maraming salamat, Sir Manny. Muli, babatiin ko ang ating kababayan at OFW sa Amerika ng magandang hapon. Dito naman sa Middle East, Saudi Arabia, binabati ko lahat ang ating mga kababayan dito, ka-OFW ng isang napakalangin na gabi sa inyong lahat. At sa ating mga kababayan naman sa Pilipinas, magandang umaga sa inyong lahat. Ibig sabihin, ang tatalakayin po natin, sige, Sir Manny. ang ibig sabihin ay maginaw na riyan. Yes, sir. Diyan ba nasaan ka? Sa Al-Khobar? Sa Al-Khobar ka ba? Al-Khobar po, sir. Diyan pa sa Al-Khobar ay nag-i-snow? Ay, wala po, sir. Minsan, may naitala rito na nagkaroon ng mga raindrops ng ice, pero parang tube ice daw, sir, pero hindi na-experience dito. Yun ang sabi nila noon. Oh, saan parte ng Saudi Arabia ang nag-i-snow? Wala po, sir. Wala. Wala pong maginaw lamang. Sa Saudi Arabia. Pareho lang pala tayo. Maginaw lang po, sir. Okay.
So, yun lang ang gusto kong malaman dahil sabi mo Maginaw. Maginaw din yung labas dito sa studio. Pero hindi katulad sa east ng Amerika na talaga nag-i-snow doon. Di rin ako nakakita na snow rito. Pupunta lang ako sa bundok. Pag winter, yan, nakakita ako na snow. Pero within the city, dito sa Los Angeles ay wala ring snow. Pero Maginaw, 3 seasons pa rin kami dito. Hindi katulad ng Pilipinas, 2 seasons. May kamag-anak ako, Francisco season. Pero happy day to your season. Ito si Calpito, ano. Masaya kasi ako Masaya dahil alam mo kung ano yung babalita ko sa iyo. At saka ng ating mga taga-panood kung bakit ako masaya. Dahil kausap ko kanina, kaya medyo tayo na late Kausap ko kanina ang publisher ng aking libro. Alam nyo kung saan yung publisher ko ay sa Florida pa. So, kumontak sa akin twice na magbilang ako ng 10 days from tomorrow at yung sample ng aking libro ay darating sa akin. Ibig sabihin mga ka-Pilipino, in 10 days ay ready na yung aking libro na Hula Hoop Invention Recipe at iba pa. Kaya masaya-masaya ako dahil may distribute na sa 71,000 bookstore sa buong mundo. Ayan. Kaya masaya-masaya ako No. Kasama na riyan sa Alcobar. Pinalakpakan na naman ako ng aking direktor. Kasi yan ang susi. Alam mo, napakarami ang may bibigay na kalingat tulong ng aking librong yan. I-announce ko kung saan, kung ano ang pupuntahan ng kikitain ng aking libro. At iyan ay ikagagalak ng ating bansang Pilipinas, ikagagalak ng mga OFW sapagkat hindi yung kikita na para sa akin, kundi yan ay para sa bansang Pilipinas, yung libro na yan. Yan, okay. So, mga ka-Pilipino, take over. Aquaman, talaga kaagaw ko sa bagong lalaki, naka-Amerikana ka na yata Jacket lang po yan, sir. Jacket lang po kasi giniginaw ako kanina. Magkatuwaan nga tayo. Yung presentation natin next week, magbarong tayo. Ano sa palagay mo? Ha? Magkatuwaan lang naman tayo Ha? Sa Monday. Walang problema. Kaya lang Maginaw dito. Pero magkatuwaan tayo. Magbarong tayong dalawa. Ha? Pero wag ka mag-Maria Clara. Masaya nga talaga to si Calpito. Mark, are you happy today? Would you mind smiling and laughing with us? Oh, yeah, I'm very happy. How could you be very happy? You're so sad of your voice. Yeah, don't worry about it. This is how I am when I'm very happy. Binata-binata yung aking director, cameraman, si Mark Dihamco. Nakita na yan ng mga taga-Pilipinas dahil nung nagkaroon ng FB, ibig ko sabihin yung FB is Facebook Friendship Bonding na sinagawa ng inyong lingkod. Dala ko yung ating cameraman at director doon sa Cloud9. Siya ang nag-cover doon. At any rate, ganyan talaga yan. Pero, alam mo ba yan, Jules, dalawa ang kanya sinusulat ngayon na script para sa movie. Nag-graduate yan ng movie production. Kaya napakagaling. Batang-bata yan. How old are you now, Mark? I turned 31. 31. Turned 31, pero... November. Last November. This November. This November. Right now, like 15 days ago. Hindi ko nga nabati yan dahil sa busy tayo. Kaya pala nagpaalam sa akin, papunta ng Las Vegas, doon birthday celebrate. Hindi ko nga alam kailan ko lang nalaman nung tapos na ang birthday niya. Pero mabuti naman yon. Alam mo kung bakit? Wala rin kasi ako ireregalo. Mahirap lang si Calpito. Yan ang pwede ko ipagmalaki. Okay, mga Pilipino, teka muna, sandali. At masyado madaldal Mga Pilipino, i-switch ko na ang mikropono. Pero Lunes magbaron tayong dalawa. Okay, mga Pilipino mula sa Alcobar, Saudi Arabia, narito ang inyong anchorman si Jules Ragas. Go ahead. Okay. Sa ating mga kababayan ang ating
tatalakayin ngayon ay 4 na topic na iba't ibang pinapadala sa akin ng ating mga ka-OFW dito sa Kaharian Saudi Arabia. Una, talakayin natin ang regarding sa isang reklamo na gusto na niyang umuwi kasi tapos na yung kontrata pero hindi siya pinapauwi ng kanyang employer. Pangalawa, tungkol ito sa mga ipinagbabawal sa Saudi Arabia, lalo na itong mga illegal assembly o mga pagtitipon-tipon, mga regarding sa mga religious belief natin dito na pagtitipon-tipon, ipinagbabawal, i-discuss ko po ito, pangalawang topic. At pangatlo, regarding naman ito sa isang katanungan ng domestic helper sa Riyadh na isang takas. At pang-apat ay isang topic na regarding sa bawal i-terminate ang manggagawang nakatapos ng probation. So, balikan natin ang unang topic sa araw na ito ay mula sa ating kababayan sa Damam, isang driver ayaw pauwiin kahit natapos na ang kontrata. Ang kanyang katanungan, tapos na ang kontrata ko bilang driver, na-extend ako ng 2 buwan. Pero ayaw akong pauwiin dahil wala raw akong kapalit. Nag-file na ako ng exit noong Mayo pa, nagdesisyon akong isauli ang mga gamit ko sa trabaho para maobliga silang pauwiin ako. Ang ginawa ng kumpanya, binawasan ako ng sahod ng 3 araw. So, kung pagbasihan natin ang Saudi Labor Law, dapat may pinanghawakang papel tungkol sa extension mong 2 buwan para makatiyak na makauwi ka sa araw na pinangako ng inyong employer o kumpanya. Kung kailangan ng kumpanya na manatili ang manggagawa ng mas mahabang panahon, kailangan ang written consent ng manggagawa. So, kailangan pa rin may pagkasunduan ng manggagawa at saka employer. Sa pamamagitan ng written consent, subalit ang extension ay subalit ang extension ay hindi dapat lalagpas ng 1 taon. Yun ay nakasaad sa Article 110 ng Saudi Labor Law. So, pwede mong asuhan also ang company kung ginawang dahil binanggit mo rin dito na binawasan ka ng 3 araw, yan may paglabag ang kumpanya ninyo, pwede mo rin siyang kasuhan kung gusto mong dumulog sa Saudi Labor Court. And pangalawa, itong mga pinapaalala ko sa lahat ng mga kababayan ko dito, lalo na sa Eastern Province, sa Al-Kubar, mahigpit na ipinagbabawal sa kaharian ng illegal assembly. May isang katanungan na tinatanong sa akin mismo, personal, ang sabi niya, ano ba ang nakalagay sa batas ng Saudi patungkol sa mga pagtitipon ng ibang pananampalataya bukod sa Islam? Hanggang saan ang limitasyon at kung mahuli, ano ang mapinalti maaaring mangyari sa taong involved nito? So, ang sagot ko nito, base sa Saudi Labor Law, mahigpit na pinagbabawal sa kaharian ng illegal assembly, lalo pat magkasama ang babae at lalaking hindi magkaano-ano. So, iiwasan po natin yan. Dito po, Sir Manny, mahigpit po na ang babae at lalaki magsama-sama ng hindi kaano-ano. So, bawal dito ang boyfriend, girlfriend, bawal po riyan dito sa Saudi Arabia. Sinasabi sa batas na kumilos ng tama. Yun po ay nakasaad sa Article 65.1. Huwag nating salungatin ang mga ipinapatupad ng tuntunin para maging makabuluhan ang ating pamamalagi sa bansang ito, Saudi Arabia. Iginagalang at pinuprotektahan ng gobyerno ang karapatan ng isang tao na magsagawa ng pribadong pananambahan sa sariling tahanan, anuman ang kanyang pananampalataya. So, iginagalang naman ng Saudi government kung talagang gusto mong kung ano yung religion mo, so gawin mong pribado mismo sa tahanan mo. Subalit sa pananaw ng ibang otoridad, hindi kinikilala ang ganitong karapatan dahil hindi raw ito malinaw sa kanilang batas. Ibig sabihin, walang batas po, maliban lang sa Islam, yan lang po ang allowed na religion dito sa Saudi Arabia. Kaya iwasan na lang ang malakonsyerto pagtitipong nakabubulwahaw sa mga kapitbahay dahil kung may reklamo, magkaproblema kayo, maituring itong bad conduct. At ano ang nakasaad sa Artikulo 80.3, ang bad conduct o dahilan na yung termination na walang makukuhang benepisyo. So kahit gaano kapakatagal sa kumpanya,
kung ang kaso mo ay bad conduct, wala ka pong makukuhang in-service o benefits. So, sayang lang po yung ilang taon mong paninilbihan sa inyong kumpanya. Then, pangatlo, ito na may galing sa ating kababayan mula sa Riyadh, isang domestic helper, at ang sabi niya sa akin, itago na lang po ang pangalan ko para sa aking privacy. Siya po ay isang takas. So, ang katanungan niya, tumakas ako sa isang aking amo dahil gusto akong halayin. Hindi ako lumapit sa embahada sa kagustuhan kong makapagtrabaho muna para mabigyan ng kahit kunting ginhawa ang anak ko. Ang tinakasan kong amo ay hindi ko tunay na employer. Ibininta ko ng una kong amo. Gusto ko sanang makakuha ng legal na papili sa ating embahada para mawala ang pangamba na baka sa isang araw ay mahula ko ng otoridad dito sa Riyadh. So, ito hindi lang sa nangyayari ito sa Riyadh, marami pa akong narinig kahit dito sa Al-Kubar, kahit dito sa Damam, maraming mga takas na mga domestic helper na instead na mag-report tayo sa otoridad sa kinakula natin sa embahada sa Pulo, hindi sila nag-report, kundi nagtago o kaya nakikituluyan sa mga kaibigan, tapos nagtatrabaho sa ibang employer. So, walang karapatan, sasabihin ko sa inyo, walang karapatan ng ibang ahensya o tao na bigyan ka ng working pass. So, ibig sabihin, walang karapatan kahit yung bagong employer mo na pinagtatrabaho mo, wala siyang karapatang magbigay ng working pass. Maliban lamang sa tunay mong employer. Hindi ka magkakaroon ng kapanatagan sa loob habang nagtrabaho ka sa ibang employer na ganyang nagtatago ka. Kung ibibigita ka sa iba, sino ang sumalo sa iyo, ang pangalang nakalagay sa ikama ay siya mong tunay na amo. So, kung dito kasi sa Saudi Arabia, sinasabi ko nung mga nakaraang araw na ang domestic helper natin ay hindi saklaw sa batas na paggawa o Saudi Labor Law. So, ang may papayo ko lang sa kanila, sa ganyang mga sitwasyon, kailangan magpatulong tayo sa embahada natin para hanapin ang ating employer na siyang dapat magpauwi sa iyo. Yun ang po ang aking ipapayo sa inyo dahil magkaiba po yung batas ng mga domestic helpers at saka sa mga empleyado o may mga kontrata sa mga kumpanya at sa mga employer dito sa Saudi Arabia. At ang panghuli, Sir Manny, ito yung katanungan na galing sa Jubail na regarding sa pag-terminate na natapos niya ang probationary period niya tapos tinerminate siya. Ito'y galing sa isang OFW na natatrabaho sa fast food. So, ang katanungan niya sa akin, hindi ako pinasweldo nang dumating ako rito noong September. Itong September lang, itong unang linggo ng December, unang linggo ng November, kinausap ko na pasweldohin ako kung papayag akong ibaba ang sahod mula sa 2,000. So, ang sahod niya ay 2,000 riyal, kinausap siya na gawin na lang daw 1,000 sa isang buwan. So, hindi siya pumayag, Sir Manny. Ang ginawa ng employer sa kanya ay kinuha ang tama at uwi na lang daw siya sa Pilipinas. So, katatapos lang yung probationary niya noong November 21. Pumayag akong umuwi pero dapat naman sana ibigay sa akin ang nasa kontratang sahod na dapat tanggapin ko sa kumpanya. Anong dapat kong gawin? So, ito malaking ito, Sir Manny, maraming paglabag ito sa batas ng Saudi Labor Law. Kung ikapwilang hindi kwalipikado ang manggagawa sa kanyang trabaho, dapat itong itinarmit sa panahon ng kanyang probationary. So, habang tumatakbo yung 3 months probationary, dapat tinerminate na siya ay naayon sa Article 53 ng Saudi Labor Law. Bawal siyang i-terminate pagkatapos nitong nakumplito ang probationary period na 3 buwan. Maliban kung may mga paglabag ang manggagawa sa Article 80. So, regarding naman sa pagbinbin sa sahod niya sa loob ng 3 buwan, hindi siya pinagpasahuran, ito po ay bawal. Bawal pong ibinbin ang sahod ng manggagawa na mga dito sa Saudi Arabia, yan po ay nakasaad sa Article 61.1. So, yung mga kababayan natin na kakanas na may mga pondo-pondo na sinasabi ng kumpanya na magpondo ng isang buwan, bawal po yan. Hindi po yan ayon sa batas ng Saudi Labor Law, ayon sa Article 61-1. Kumpanya at hindi manggagawa ang dapat magbayad sa tikit pabalik sa Pilipinas. So, kung ganyan ang katwera nila na i-terminate ka na o hindi ka na pumasa sa probationary mo, ang kumpanya mismo ang magbibigay sa iyo ng
ticket, hindi yung ikaw ang magbabayad para sa ticket mo. Yan ay nakasaad sa Article 40.1. Kung anong sahod ang nakasaad sa kontrata, iyon ang dapat igalang. So, kung sinabi niya, binanggit niya is ang sahod niyang pinirmahan sa Pilipinas is 2,000 reals, dapat yun ang igalang. Yan pa ay nakasaad sa Article 52. So, hindi po pwedeng sabihin niya na dahil hindi siya pumasa sa probationary period niya, gawin nilang 1,000 ang isang buwan. So, malaki ang pagkakataon mong manalo sa korte kung ang labor dahil hindi sinisunod ng kumpanya ang kanyang obligasyon. Yun ay nakasaad sa Article 81. So, Sir Manny, yan lang po ang mga na-receive ko na mga katanungan sa araw na ito. Say, Sir Manny. Gusto kong isa-isahin ang steps, ano? Para sa ganon, yung mga iba na gustong mag-apply, dahil alam ko na hindi lang naman mga OFWs ang nanonood sa atin ngayon at nagbubukas sa inilalagay ko sa YouTube, dahil dito ay napapanood nila at mananatiling naroon ang impormasyon, ano? Mula sa bukid, no? Ito ay gusto kong suyuin natin. Mula sa bukid, nag-apply siya, mula sa application, punta siya sa agency, mula sa agency, kumuha siya ng passport, mula sa passport, balik siya sa agency. Paano? Pwede bang isa-isain natin to mula doon sa ipagpalagay natin, ako ay taga-bukid, gusto ko mag-apply papunta na Saudi. Yung step by step. Pwede ba nating yan ay talakayin, maaring ngayon o maaring sa susunod. Kung medyo mahaba ang proseso niyan, ay maaari sa susunod mong presentation. Para sa ganun ay malinaw natin mailarawan doon sa mga walang karanasan na OFW. Yung bang... Okay, go ahead. Okay, sir. Sa next week po yung nating talakayin yan, sir, kasi may mga procedure po na dapat gawin ng isang aplikante para hindi maloko sa ina-apply ang trabaho. So, hindi kailangan talagang mapanuri ang pag-apply kasi unang-una, huwag magtiwala din sa agency. Sabihin natin, kasi marami din namang naloloko na nandito na sa Saudi Arabia, karamihan sa mga distress OFW, hindi sinasabi ko ang agency na lang talaga ay walang kwenta sa Pilipinas. Pero pwedeng mangyari dahil karamihan sa distress OFW sa simula nung ako'y tumulong ng mga distress OFW dito sa Eastern Province, ang kiniklaim nilang may kasalanan na ang agency. So dapat doon pa lang sa Pilipinas, tayong mga aplikante, maging mapanuri tayo. Sa next na talakayan natin sila, pwede kong bigyan ng konting mga gabay kung paano ang procedure natin sa pag-apply doon pa lang sa Pilipinas. Yun. Para sa ganun ay mapag-ingatan nila at malaman kung saan sila nagkamali. Halimbawa, yung mga nariyan na hindi nakakaalam doon sa talagang procedure. Kaya yan ay napakahalaga na mailarawan din natin para sa mga susunod mong presentation. At doon sa pagbati mo, nakabati ka na ba? Sa mga dapat mong batiin for today? Hindi pa yata eh. Hindi kong babatiin, sir. Hindi pa, sir. Okay. So, nasa sa iyo ang pagbati bago tayo pansamantalang magngitian nitong weekend. Dahil sa Lunes na tayo makikita eh. Di ba? Pababayaan mo na ako. Ulilahin mo ako ng 3 araw dito eh. Isipin mo, Biyernes, Sabado, Linggo. Maulila ako 3 araw dito, pati si Rax Kelly. Pero may darating sa Lunes. May bago tayong programa. Actually, dito sa Saudi Arabia, sir, iba ang weekend namin dito. Ang weekend namin ay nag-start ngayon, Thursday at saka Friday. So, ang first day of the week namin is Saturday. Oh, dito naman sa studio ay 4 days lang ang trabaho ng mga nandito. Monday to Thursday. Kaya napapansin nyo ang ating programa, Monday to Thursday and live. Pero inyong lingkod ay 8 days a week ang trabaho ko rito. Kulang ang 7 days. Kaya kahit na hindi niyo ako napapanood, nandito ako sa studio kung ano-ano ang mga kinakalikot ko rito. Alam niyo, si Calpito Ekwan, ang gusto ko ay 26 oras sa pagtatrabaho ng inyong lingkod. Kulang na sa panahon. Dahil alam niyo yung in-explain ko, iwan ko sa iyong programa or kay Rax Kelly, yung 3
turns ng 3 degrees, 360 degrees turn around ng buhay ng tao. So ako ay nandoon na sa 4th degree, kaya naghahabol ako. Dito ko ba sa programa mo in-explain yung 360 degrees turn around ng buhay ng tao? Okay, Rax. Palagay ko, dahil nag-oo ka na kung talagang dito, ulitin ko kung ganon. Ang 360 degrees turn around ng buhay ng tao ay mula nang ikaw ay isilang hanggang sa 20 years old. Yan ang first 360 degrees ng iyong buhay. Umikot ka na ng 360 degrees. Okay. First, dahil dyan ka nagsimula ng iyong pag-aaral. Dyan sa Pilipinas, maaaring graduate ka na ng 20 years old ka. Maaaring hindi pa. So, another second 360 degrees ng buhay ng tao ay mula 21 years old hanggang 40. Yan, dapat ay tapos ka na lahat ng iyong mga napag-aralan, ina-apply mo ng mga pinag-aralan mo, nakakuha ka na ng magandang trabaho para sa preparation mo ng third 360 degrees ng lifespan ng buhay mo. So, yung third 360 degrees mula sa 41 years old hanggang 60. Dapat, yung third 360 degrees ng buhay ng tao ay nag-harvest ka na. Yan ang harvest time. Dahil from 1, nung isilang ka hanggang 20 years old, nag-aral ka. Di ba? Mula 21 hanggang 40 years old, nagtapos ka na pag-aaral, naghanap ka ng trabaho. So, maaaring dignified na o maaaring okay na ang mga trabaho mo o nakaprepare ka na ng negosyo mo or whatsoever. Pagdating na 41 years old hanggang 60 years old, kailangan niya nag-harvest time ka na. Ako nandun na ako sa 60 going up eh. Kaya nagmamadali ako. Yan ang dahilan kung bakit ako ay nagmamadali sa 4th. Pambihira na umabot ng 4th. 360 degrees ng buhay ng tao dahil mahina ka na eh. Hindi ka na makapag-cope up. Yan. Kaya ako nagmamadali. Kaya kita ninyo, 8 days a week ang aking trabaho. Yan ang dahilan kung bakit. Hindi explain ko. Pinalakpakan na naman ako ng aking direktor. Oh. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na 300 degrees ang lifespan ng tao. Kaya tandaan ninyo, from sanggol hanggang 20 years old, ikaw ay nagpe-prepare, nag-aaral ka. Mula 21 years old hanggang 40 years old, kinakailan nakapagtapos ka na, may maganda ka ng trabaho, at kailangan, pagdating mo ng 41 years old hanggang 60 years old, ikaw ay nag-harvest na. Harvest time. Pagdating mo na 61 hanggang ikaw ay manguluntoy, yan na. Hindi ka na dapat magtrabaho. Ganoon ang ibig ko sabihin. Kaya retireable na. Ayan. Okay? Si George Ragas, alam ko, nandito siya sa 21 hanggang 41. Kaya dapat yan, ay meron ka na muhon dyan. Pagdating mo ng 41, ay nag-harvest ka na. Harvest time. Yan. So, nasa second degrees ka, di ba? Ganun ba yun, sir? Oo. Okay. Okay. Yes, sir. So, bati na, bati. Sir, binabati. Ito, sir, nagpapabati pa lang ang mga kasamahan ko sa isang page ng educational. Ito isang educational page, sir, pero ang karamihan ng mga humahawak nito ay puro OFW. So, nagtayo kami ng isang page na ang pangalan ay Kabataan is in the Future. Karamihan ng mga nagmamanis nito ay mga OFW at isa ako sa inilagay nilang advisor. Babatiin ko po ang lahat ng mga nagmamanis nito. Ang mga co-advisor ko na sila Paul Hernandez na isang nagtatrabaho sa United Nations at si Heartbleeding Clemente Astetnom from Riyadh. At ang mga creator nito na sila Pidhar Filpico, Levis Laquista, ako creator sa Gonzales, co-creator sa Alba Soreta, mga admins nito per subject na sila Heartbleeding, Sunny Gonzales, Sally Osoreta, Levis Laquista, Diana, Virgie, Marilyn Lihar, Lime City, Aponi, at kayo ay nabati ko mula dito sa Saudi Arabia, Eastern Province, Al-Kubar. At sa mga kaibigan ko rin sa Saad na sila Trina Baldia,
hindi ko kabisado kung anong mga pangalan niyo dyan sa alam niyo na yun. Alam ko si Trina Beldia. Oo, kasi yan ang sekretary ng OFW Joint Force. Ang sipag niyan. Oo. Nagko-coordinate sa akin ng madaling araw. Di niya alam ng madaling araw dito. Binabati ko rin siya, Sir Manny, kasi ngayon nandiyan siya sa labas ng bahay niya kasi naiwan daw yung susi doon sa room niya. Napag-uusapan niya na iwanan ng susi. Ako kagabi, nakulong ako sa loob ng building namin dahil naiwan ko yung susi sa loob ng studio. Nakalak na lahat ang mga pintuan, so hindi ko mabuksan. Kaya reminder din para sa akin yan. Yun na, bakit mo kay Trina na naiwanan niya susi niya. Okay, so ipagpatuloy kung sino pa ang mga dapat nating sila Irene Bridges ng Damam, sila Darling Padrones Siervo, at nagpapasalamat din ako sa isang naghandog sa akin ng isang video ng kanta na ito ay favorite ko pa. Tinanong niya ako kung ano daw re-request kong kanta. Kay Crisostomo Ibarra. Tinanongan niya ako ng isang kanta ni Dave Bouvier na Somewhere in My Past. Yan tayo. Anong title? Somewhere in My Past. Actually, ang original niya is kay Julie Biga, kaya lang ni-revive ni Dave Bouvier. Okay. What about you, Mark? What is your favorite song? My favorite song? Yeah. I think it's Bohemian Rhapsody by Queen. Bohemian Rhapsody? Yeah. I haven't heard about it. Because you're a Bohemian? I'm sure you've heard it. Ang aking paborito. Ang panghuli, sir, ay binabati ko ang aking kababayan. Ito'y masugid ko rin followers. Kababayan ko siya, mag-anakan. Walang iba kundi si Nora Bitag sa Word from Riyadh. Ayun. Pangako ko, Monday, iparirinig ko sa inyo ang tatlong kinumpos kong mga kanta. Yung isa na i-release, yung dalawa ay, yan. Yan. Pwede rin, sir. Ayan o, pakinggan mo. Kung ikaw ang katabi, Ano yun, sir? Hindi ko naririnig. Hindi mo naririnig? naling ako'y nasa ibang Wala kong naririnig. Maririnig mo yan kapag ka-replay. Ang init ng iyong yakap At tamis ng halik. Sa akin naman, sir, kung may mag-request sa akin, isa sa mga followers ko, sir, napakantahin ako. Kakantahin naman po ako. Okay, so, katuwaan natin Monday, marami tayong katuwaan. Magbabarong tayong dalawa, tapos paririnig ko yung tatlong kantang composition ng inyong lingkod. Yung tatlong yan ay, ang kumanta ay si Jay Balasi, napakagaling na singer. At kasama ko nag-compose ano bang pangalan nung kasama ko dito? At in the rate, tatlong song. Lahat ay Ikaw, Libong Palad, at Lady Kalpiting. Yan. Ikaw ang kakanta, sir? Ha? Ano? Ikaw ang kakanta? Hindi, meron ako singer. Talagang ito yung nirelease ko na plaka. Meron ako singer dito, nagkandak ako ng audition. Namili ako ng talagang kakanta. Dahil ako ay may boses kumanta, pero sintonado. Hindi ko kayang pumunta sa do, hindi ko kayang pumunta sa re. Ang alam ko lang ay puro fa. Pa. Yun lang. Lana. So, marami tayong assignment by Monday. Okay. Marami tayong katuwa, kaya mga Kapilipino, antabayanan ninyo sa Monday. Marami kaming katuwaan ni Jules Ragas. Titingnan natin kung paano kami... Sir, pala si Silence Sniper. Dapat... Silence Sniper, nakahanda na yung kanyang programa. Kaya nga nakipag-PM ako dahil dito sumasagot Palagay ko, nasa good timean pa doon. Total, di ba nanonood Nasa good timean pa sa Manila yun. Kaya hindi sumasagot. Nag-PM ako, hindi sumasagot. Kaya nag-PM ako kay Trina Beldia dahil siya secretary ng OFW Joint Force. Sabi, December 1, nariyan na raw sa Saudi Arabia. So, anong petsa sa Monday? That is December 3.
Kaya baka anytime next week, magsisimula siya ng kanyang programa. Bubulagain ko kayo mga Kapilipino sa kanyang title. Napaganda rin ang binigay kong title ng kanyang programa. Kaya nakabarong din siya, sir. Oo, magbabarong din siya. Dahil first presentation ni Jovelyn Bayubay Revilla, dahil mag-start siya sa Monday. Ewan ko kung mapag-Maria Clara ko siya. Ang mga babae ng mag-Maria Clara rin sila. Mga Kapilipino, napakasaya ang ating presentation ngayon. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, ang inyong lingkod, dalhin ninyo ako sa seryoso na usapan. Mga Kapilipino, kaya ko kayong dalhin. Pag-usapan natin ang tungkol sa buhay-buhay ng nakatatawang buhay. Mga Kapilipino, maasahan ninyo ako riyan. Ako'y hahalak-hakero. Ang ibig sabihin no, napakagaling humalakak. Ang papel ko noong bago ako naging, kasi ang aking karanasan na ito, una ako naging writer sa Liwayway, Banawag, Cinderella at Bulaklak. Then naging writer ako ng PRC, Philippine Refining Company, ng mga soap opera drama. 4 na taon akong writer niyan. Then naging drama, palibasa akong direktor ng drama, binibigyan ko sarili ko ng mga parte. Kaya ako ang taga-halakak. Halimbawa, halakak ng hapon. Mga ganon. Halimbawa, tawa, halakak ng nakatatakot. Mga ganon. Kaya ako ay halakakero. Ayan. Kaya mahabang ating buhay. 108 years old. Dadagdagan natin 8 years ang ating buhay. Kaya ikaw, tuturuan ko, dagdagan mo ng another 8% ang iyong buhay, George Ragas. Patatawanin kita ng patatawanan tuwing mag-uusap tayo. Approve? Kita mo? Approve, sir. Nagagalak ako sa iyong galing mong ngumiti. Okay, so pansamantala mga Kapilipino, hanggang sa Lunes, marami kaming prepare na katuwaan ni George Ragas. At ewan ko kung pwede rin makihalo sa aming katuwaan si Jovelyn Bayubay Revilla sa kanyang first presentation. O baka sakaling isa rin sa ating katuwaan si Silent Sniper. At marami pa ang aking imbitahan na mag-aangkor dito sa ating himpilan sapagkat dito ko ipunin ang lahat ng mga tao na kahit galing mag-public service. Nasa iyong pagkataon para sa iyong panghuling mga panalita, George. Okay, ulitin ko naman uli sa ating mga kababayan, mag-iwan ako ng mensahe sa kanila, lalo na sa aking mga ka-OFW dito sa Saudi Arabia, na ugaliin natin magbasa sa mga Saudi law at saka sa Migrants Act of Workers and Filipino Overseas Act of 1995. Ugaliin natin magbasa noon, paulit-ulit natin magbasa para yun ay maging gabay sa atin. Dahil para maiwasan ang mga problema sa trabaho, kailangan natin parang gawin nating Biblia yung mga batas ng Saudi Arabia at saka batas sa Pilipinas para walang maiwasan natin ang mga problema sa trabaho. Yun lang po at mabuhay tayong OFW sa anong panig sa mundo. Mabuhay. Thank you, Sir Manny. Mga Kapilipino, George Ragas mula sa Al-Khobar, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Sa kanyang Utusa.tv public service. Mga Kapilipino, pa samantala nagpapaalam ang kanyang programa. Ang inyong kagapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay ipasa. Sa inyo lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.